Hello po mga kababayan, ang ganda rito. Nasa beach resort kami ni Mrs. Ayan po, ayan si Mrs. Oh, ayaw magpakita. Tingnan naman ninyo po, ang ganda ng lugar. Oh. Sana nyo yan, Mr. Maravillas. Secret muna, hindi ko na muna sasabihin. Undisclosed. Pero ang ganda po. Ayan. Kasi wedding anniversary namin, siyempre. Kasama namin yung aming mga anak. Ang linaw po ng tubig, oh. Tubig dagat. Yan, may mga nililigo doon. Tingnan mo ang paligid, oh. Oh, di ba? Ayun, si Digong yata yon. Jet ski. Wala na, nasa Netherlands si Digong. Kaya sige, rally nila. Uy, biglang nag-baiting shot si Mrs. Maliligo na yata mga kababayan. Ayan o. Maya-maya na kami maliligo. Wait muna, mami. O ngayon, maraming salamat pala doon sa mga nag-greet sa amin ng happy anniversary. Napakarami nilang nag-greet sa atin. Pero may mga pangilan-ilang na mga buzzers. Mga buzzers natin, walang pinipiling okasyon. Kahit anniversary po, bumabanat pa rin. Ganon sila kasama. Kaya manang-mana sa kanila, manang-mana sa kasi sila, may nakakilala sa atin. Hello! Opo. Opo, galing pa kami doon. Bakasyon muna. May nakakilala sa atin dito. Anyway, kahit saan tayo pumunta, may nakakilala sa atin. Kanina, yung nakasalubong natin doon sa isang hotel, Bicolano, taga Kamsur. Nasa real estate business pala siya. Anyway, so dito muna tayo mga kababayan sa ating pag-uusapan sa ating mga topics. Ito yung balita ngayon. Hanilet Kitty finally see Duterte in The Hague as he turns 80. Yan po. Nung una, hindi pinaintulutan si Hanilet sa si Kitty. Yung unang attempt nila, hindi pinagbigyan ng mga authorities ng ICC. Kasi ba naman, may dalang napakaraming mga gamit, pati balikbayan box. May dala-dala po. Ina-assume siguro na magkakabalik sila. May balikbayan box. Assuming masyado. Nakakalimutan siguro na wala na silang influensya, mga kababayan. And so far as doon sa ICC, may influensya sila doon sa mga supporters nila. Pero sa ICC, wala silang influensya. But anyway, finally, pinagbigyan din na mabisita siyempre kasi immediate family. Pero yung mga bags nilang dala, maleta, saka yung balikbayan box, hindi po pinaintulutan na makapasok. Dinalan siguro ng mga damit, hindi na pinayagan ng mga authorities ng International Criminal Court. Kasi siguro may allowance naman doon para sa mga personal na pangangailangan. Napakaganda ng kulungan ni Digong. Malayo yung mga detention center dito sa Pilipinas. Parang ang nasa hotel lang mga kababayan. Sabi ni Mitchell Tea at saka ni Sara Duterte mismo. O ngayon, si Pulong po nagpalabas ng makapagbagdamdaming mensahe sa kanyang tatay. Yan sabi dito, Pulong vows to never leave Dad Digong's side in emotional birthday post. Siyempre, that is normal. Family is family siyempre, mga kababayan. Sabi nga, walang masamang tatay sa nagmamahal na anak. Parang yung kasabihan talaga niya, walang masamang anak sa nagmamahal na tatay. Ganon din po sa anak. Walang masamang tatay sa nagmamahal na anak. Kaya lang mga kababayan, yung mensahe ni Pulong, sablay sa katotohanan. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ibasahin ko po sa inyo yung mensahe niya. Yan. Sabi dyan, Representative Duterte in a Facebook post highlighted that
they were raised right by their strict and disciplinarian father who turned 80 that day. Pinalaki daw silang tama. Tama o may tama? O diba? Lata niya, Mr. Maravillas, may tama yata. Si Sarah may tama sa utak. Yun na nga po. Sa bagay, sa prophecy po mga kababayan, ganun talaga. Darating daw yung panahon na yung tama, yun na yung mali. At yung mali, yun na yung tama. Sakto, mga kababayan, sakto sa pananaw ni Baste o ni Pulong. Pinalaki daw siya ng tama. Paano sila papalaki ng tama? Na yung nagpapalaki, yung nagpalaki sa kanila, hindi po tumama. Laging masasama yung mga pinagsasabi. Ayan, tuloy. Nahawa mga kababayan yung napakaraming mga Pilipino. Naging palamura na rin at saka palaaway. Ang daming mga palamura at palaaway. Natingala mga kababayan sa dating Pangulong Digong. At yung yung pagiging palaway at palamura, tama na daw sa kanila yun. Tama daw. Imagine that. Sabi ni Pulong, you are going through a rough time now pa. Gusto ko magalit na despite everything that you have done for the country, ito ang kapalit. Ang hinayaan ka madala sa ibang bansa para husgahan ng mga hindi naman alam ang kalagayan ng Pilipinas. Mali kasi yung pamamaraan ng pamamahala sa Pilipinas. Ang daming mga nadamay, ang daming mga namatay. Walang pagrespeto sa human rights. Yun ang kanyang kamalian. Ang problema sa kanya, hindi niya ma-recognize at sa kanang buong pamilya niya, hindi nila ma-recognize yung kanilang kamalian. They are talking of human rights. Nilambag naman nila yung human rights ng ibang tao. At ang gusto nila, yung human rights lang nila. Yun ang mali eh. Tatanaw-tanaw si Macy sa dagat oh. Sabi pa niya, pero alam ko ang sasabihin mo. Sasabihin mo lang na Pulong, you were raised right. Kaya ang ipakita mo, you were raised right. Kaya iyan ang ipakita mo. Ngayon mas naintindihan ko na ang mga tinuro mo. Tinuruan mo din kami kung paano lumaban, kaya hindi ka namin iiwan. Happy birthday pa. Ayan daw yung makabagbag damdamin na mensahe ni Pulong sa kanyang tatay. Yung pinaglalaban ninyo, mali kasi. Kailangan dumaan kayo sa proseso, sa due process. At pasalamat kayo, may due process na ibinigay sa inyo ang International Criminal Court. Tulad ng sinasabi natin, yung more than 30,000 na mga na EJK hindi dumaan sa due process. So mapalad pa rin kayo kasi si Digong nag-celebrate ng birthday niya, 80th birthday, buhay pa siya. Yung mga nag-birthday na mga EJK, yung mga na EJK po, wala na. Hindi na sila nakakapag-birthday. Death anniversary na lang po with their family. Yun ang nangyari sa kanila ngayon. Kaya yung kanilang pamilya, hindi sila tumitigil para hanapin yung hustisya. So at least, si Digong mapalad pa rin siya. Pwede pa ninyong puntahan siya doon sa The Hague. At maganda yung buhay ninyo. Itong si Pulong naglilibot sa 17 countries. You see? So may pagkakataon siyang gumala habang sumusweldo sa Kabanang Bayan. Pero yung mga victims ng AJK po, mga mahihirap yun po, mga kababayan. Yung iba nga po, ni pumunta doon sa kanilang puntod ng kanilang mahal sa buhay, nahihirapan pa sila dahil sa sobrang kahirapan. Tama po. So yan po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.